Ngayong weekend na ang mga malalaking aktibidad ng Baguio Flower Festival, kumusta kaya ang paghahanda ng mga kinauukulan? Magbabalita si PIA-BSU intern Karena Fernandez. Handa na ang lungsod ng Baguio para sa pinakahihintay na highlights ng Panagbenga. Isa na riyan ang Grand Street Dance Parade na magaganap ngayong Sabado. Mula sa seguridad ng mga kalahok at ng mga manonood hanggang sa pagbantay ng daloy ng trapiko, inaasahan ng lokal na pamahalaan na magiging maayos at matiwasay ang selebrasyon. Iba't ibang paghahanda ang isinagawa ng lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas at organisado ang magiging takbo ng parada ngayong Sabado pati na rin sa Linggo. 2,357 na personnel mula sa PNP Baguio, Local Government Unit at Department of Transportation pati na rin mga volunteers ang ipapakilos para bantayan ang mga checkpoint at daloy ng trapiko. 3 security layered containment ring system. So for the innermost, we have deployed the ground troops, mga patrol, those mga crowd controls natin, they are part of the innermost. Yung traffic, still part of the innermost. Then yung outer po, yung inner wing that will compose of mga cabs natin on motorcycles, so that itong mga cabs on motorcycles, whenever there will be request for assistance, full assistance, then they can easily go break any crowd just so to be able to respond to any area wherein they are calling for assistance. Now, the outer will compose of mga vehicles po natin, will be deploying mga four-wheel vehicles to conduct checkpoints. Regulated rin ang mga drones na maipapalipad sa parada. Tanging mga drones mula sa Pulisya, BFFI, Philippine Military Academy at City Disaster Risk Reduction Management Office ang nabigyan ng accreditation. At sila lang ang legal na makakapagpalipad ng drones sa parada. Nakahanda na rin ang mga signages para sa tatahaking ruta ng parada na magsisimula sa South Drive hanggang sa Melvin Jones Grandstand. Magbubukas rin ang ilang paaralan kagaya ng City High para sa parking space ng mga sasakyan. Meron din po tayong mga signages na ilalagay. On the day ng parades, may mga signages po tayo na naglalagay kung no entry or right turn, mga ganun. Nakaspecify po kung saan lang po sila pwedeng pumunta. Nilatagan naman ng artificial turf ang Melvin Jones Grandstand upang magsilbing entablado para sa mga performers. Ang artificial turf na ito ay inaasahang magagamit pa para sa mga susunod pang pagdiriwang ng Panagbenga. May 6 na paaralan ang kasali sa drum and lyre competition. Ito ay ang Tuba Central School, Pugo Central School, Lukban Elementary School, Baguio Central School, Pugis Elementary School at Mabini Elementary School. Iba't ibang grupo naman mula sa Ifugao, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Nueva Ecija at Isabela ang kalahok para sa festival dance. Bukod sa mapapanalo ng premyo, makakatanggap ang 6 na kalahok sa drum and lyre ng 100,000 pesos subsidy. May consolation ding 50,000 pesos ang mga kalahok sa festival dance. Ano yun? Subsidy, ha? Yes. That's what you call subsidy. Plus, meron pa silang premyo. Kasi 6 lang sila. So, even honorable mention, may mga premyo lahat yan. Sabay-sabay ang performance ng mga kalahok sa hudya ng organizers. Pinapayuhan ang mga kalahok na magpakitang gilas kung saang banda man sila ng ruta matigil upang matapos ng mas maaga ang parada. Saan natapat na mag-i-stop ang buong snake na yan, ang buong contingent na yan, tigil, perform lahat. Swerte-swerte kung saan matapat, saan ka matapat. Pero you will have to perform wherever you are pagka-stop ng ano. Kasi you will be judged where you are, no? You cannot just stop where you want to stop. Hindi pwede yon. Titigil yan simultaneous altogether.
Huwag magpahuli sa pasiklaban ng talento at galing ngayong Sabado sa kahabaan ng Session Road patungo dito sa Melvin Jones Grandstand. PIA BSU intern Karina Fernandez para sa PIA News Cordillera.